Magandang araw po sa inyo. Magmula po noong Lunes, sunod-sunod na araw, ngayon ay Huwebes, bukas ay Biyernes, pare-pareho po yung maririnig natin. Laging papaalala sa atin ni Jesus, manatili tayo sa Kanya. Magstay tayo sa Kanya. Huwag po daw tayong hihiwalay sa Panginoon. Sapagkat pag humiwalay tayo, mawawala tayo. Kadalasan po, itong binasa nating gospel sa araw na ito ay ginagamit sa mga wedding, sa mga kasal. Ang pananatili sa Panginoong Jesus ay pananatili sa Kanyang pag-ibig. Kaya ang karugtong nitong sunod-sunod na mga paalala na ito, manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in my love. Pero ano po ba yung sinasabi ni Jesus na manatili? Sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Minsan nakala natin nananatili na tayo sa Diyos, no? Okay na yung magdasal tayo, pananatili na sa Diyos. Okay na yung magnovena o tayo ay mag-attend ng mga panalangin, mga prayer meeting, mga misa, okay na. Hindi po pala. Sabi ni Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ano po ba yung utos ni Jesus? Ano yung mga naalala ninyong mga nilinaw ni Jesus na mga utos ng Diyos? Magmamahal sa kapwa. Hindi po yun emotion di ba? Hindi yun yung sinabi lang, mahal kita, kundi yung tutulungan mo talaga. Yung may malasakit ka, yung lalapitan natin, yung aalagaan natin. Halimbawa, magulang natin, hindi pwedeng sasabihin natin, mahal natin ang magulang pero hindi natin inaalagaan. O kaya hindi natin pinapansin. Halimbawa, kapatid natin, siya ay nakakulong o siya ay may bisyo, tutulungan natin ang kapatid para makaangat siya sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan. Sabi nga po, aalagaan natin, pupuntahan natin, dadalawin natin, palalakasin natin ang loob, at kung naliligaw ng landas, papayuhan natin. Gayon din naman sa mga kaaway. Anong sabi ng Panginoon? Mahalin ang kaaway, sapagkat sino man daw ang nangangailangan ng tulong, siya ang iyong kapwa. So tinatanggal ni Jesus yung kanya-kanya, yung kung sino lang yung gusto kong tulungan, kung sino ako'y may pakinabang, kundi nilalagay ni Jesus kahit na ayaw sa'yo, kahit na hindi kayo pareho, ay tutulungan mo siya. Basta siya ay nangangailangan. So marami pa tayong pwedeng gawin para manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Katulad ng asawa, sa mga may asawa po dito, hindi naman kinakailangan makaramdam ka pa ng mabigat na emotion o pakiramdam na magaan sa iyong asawa. Pwede rin naman kahit hindi kayo nagkakasundo, ay pinagpapasensyahan mo o pinatatawad kung siya'y nagkakasala. Yung mga ganun ba? No? Ito yung ibig sabihin ng Panginoon, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Palagay ko ito yung magandang pagnilaya natin at baunin sa ating puso. Nananatili ba tayo sa Panginoon? Sana katulad na narinig natin sa unang pagbasa, sa kabila ng mga pagsubok nila San Pablo at ng kanyang mga kasama, ay tinutuloy nila ang kanilang pagtuturo at pagbibigay ng mga pangaral sa mga taong hindi napupuntahan at mga taong may ibang lahi o ibang paniniwala. Sabi nga po dito, sa pamamagitan ng gabay ng Holy Spirit, si Saint Paul, San Pablo at ang kanyang mga kasama ay patuloy na ginagamit ng Diyos para maging instrumento upang ang mga tao na dating malayo ay mapalapit sa Diyos. Nawa manatili tayo sa pag-ibig
ng Panginoon.